Isang magandang gabi po sa inyong lahat at purihin ang Panginoon sa gabing ito na tayo po ay muling magkasama-sama at magkakaroon po ng pananalangin at paglapit sa Panginoon. Bagamat tayo po ay magkakalayo, but through this kind of platform, tayo po ay pwedeng magkaroon ng pagkakaisa para sa layuning manalangin at mamagitan para sa ating minamahal na bansa. Sa inyo pong lahat na lagi nating nakakasama dito sa Midnight Cry, magandang gabi po mula dito sa Pilipinas, partikular dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, ay welcome po sa bawat isa. Lahat na nakakasama natin, maging sa mga nasa ibang bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kapatiran sa ating mga churches at mga ministry kung saan tayo ay involved. Welcome sa ating pong Midnight Cry. Ngayon pong gabi, tayo po ay patuloy na dudulog at lalapit sa paanan ng Panginoon. Pero bago tayo humingi ng kahit ng ano paman sa Panginoon, ay unahin po natin purihin, luwalhatiin at dakilain ng Diyos. Sa araw na ito, sa gabing ito, ay ini-encourage din po namin kayo na isend ang inyong mga prayer request kung kayo may mga prayer request at imbitahan ang inyong mga mahal sa buhay, mapakinggan nila ang mensahe ng salita ng Diyos o ma-send ito sa kanila at ma-mention nyo sila sa ating comment section at marami ang maabot at mapagpala ng gawain ng Panginoon. So muli ay lapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, mga awiting magtataas ng pangalan ng Panginoon at maglalapit sa atin sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po, papalain po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa gabing ito. Kaya naman, patuloy po nating ihanda ang atin pong mga sarili sa pagpupuri at pagsamba habang tayo po ay nagme-mention, habang tayo po ay nag-share, habang sineshare po natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na manabik sa presensya ng atin pong Panginoon. Kaya naman, may po tayo na masayang awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Babad sa presensya niya. Sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ko'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Amen, hallelujah. Minsan pa mga kapatid, kay sarap-sarap pa rin. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Anong kailangan gawin? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Amen, hallelujah. Minsan pa mga kapatid, kay sarap-sarap pa rin. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay.
iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Minsan pa, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Amen, hallelujah. Na laging uhaw sa'yo. Yes, Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon Diyos, patuloy ka naming itataas, luluwalhatiin, at dadakilain, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay sa gabing ito. Hallelujah. Ang iyong presensya, Panginoon Diyos, ang siyang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. You set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. You set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, take me,
I give my life to the Father's hand. Oh, you call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah, Jesus. Take me, mold me, use me, and fill me, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We give you the highest glory, honor, and praises. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, sa lakas at sa hininga. Salamat po sa pagkakataon at pribilehiyo, Panginoon, na kami ay makalapit sa inyo. Salamat sa iyong biyaya at sa iyong kabutihan, O Diyos. Samahan po ninyo, Panginoon, ang gawain ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon, ang bawat isa ay maabot ng iyong salita, Panginoong Diyos. At kami ay magkaroon, Panginoong Diyos, ng patuloy na kasikasigan, uhaw, gutom sa presensya mo, Panginoong Diyos. Dinadalangin namin, Lord, ang bawat isa sa kanilang mga lugar na kinaroonan, bawat tahanan, bawat dako, Panginoong Diyos, ay nabot ng gawain ito na maranasan, O Diyos, ang iyong makapangyarihang pagkilos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasaway namin anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. At inaangkin namin, O Diyos, ang pagtatagumpay ng gawain ito. Pinupuri ka namin, ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa gawain ng Panginoon. Ngayon pong gabi, tayo po ay narito sa Midnight Cry. Every Monday, alas 10 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Para po sa atin pong pagpapalakasan, pag-aaral ng salita ng Diyos, pero higit sa lahat ay pananalangin at pamamagitan. So this is prayer and intercession para po sa bawat isa sa atin at sa ating pong gawain na pinagkatiwala ng Panginoon. Every Wednesday naman po, tsaka Friday ay meron tayong online Bible study alas 8 ng gabi, oras dito po sa Pilipinas. At kung kayo po may mga prayer request, maaari nyo pong isend dito sa amin. At kung nais nyo pong magkaroon ng mga gawain sa inyong mga lugar, saan man kayo sa Pilipinas o maging sa ibang bansa, just let us know. Nais nyo po ng prayer, counseling, o ano pa mga spiritual na gawain na pwede namin maipaglingkod sa inyo, ay maaari nyo po kaming kontakin. So, yun po, at maraming salamat. At tayo po ay papunta ng Socorro para po sa atin pong
Gospel Mission sa lugar ng Socorro, Bukas Grande, Surigao del Norte, Mindanao. Yan po ay sa darating na July 23 hanggang 31. Isama niyo po sa panalangin. Ang gawain ito ay gamitin ng Panginoon para sa marami pang tao na maabot at maligtas. Ang mga churches ay mapatatag, mapalakas, magkaroon ng revival sa lugar na iyon. At ganoon din sa Southern Luzon mission natin to Eastern Visayas. Yan. Southern Luzon to Eastern Visayas mission. August 3 to August 15. Isama po natin yan sa panalangin. At ito po ay patuloy na kasangkapanin ng Panginoon. Alright, so magandang gabi muli sa bawat isa. Tayo ay magdiretso sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Samuel chapter 6. Okay, 2 Samuel chapter 6 verse 10, 11 hanggang verse 15 na pala. Okay, hanggang verse 15. Ito na yung pinakahuli sa ating pong series ditong Bring Back the Ark. At next Monday ay panibagong series tayo ulit na mayroong kinalaman lagi sa prayer and presence of God. Presence of God and prayer. Okay, so David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. And so it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces that he sacrificed oxen and fatted sheep. Grabe ito. Then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. Verse 15. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung kayo po ay ngayon lang sama dito po sa gawain ito, pwede niyo pong balikan yung mga previous nating Midnight Cry videos para masundan po ninyo yung ating pong tinatalakay dito po sa Midnight Cry. Okay, sapagkat ito po ay panghuli na, at ang ating tatalakayin ay last time we talk about people had no interest for the ark. Last Monday naman, tinalakay natin yung David, right intention but wrong actions. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung right attitude, yung tamang attitude para ang presence ni God ay atin pong maranasan. Kasi pwedeng nandun tayo sa presence ni God, pero pwedeng hindi tayo makaranas O nandun yung presence ni God, pero tayo ay wala. Nangyayari po ito sa maraming pagkakataon sa mga churches, sa mga gathering natin. Merong napagpapala, merong gumagaling, merong nakakaranas ng himala, merong talagang na-encounter ang Diyos, pero meron din naman na walang nararanasan, uuwi, kagaya pa rin ng dati, walang kagaan ng tinanggap, walang kagalingan, himala o anumang pagkilos. Dahil bagamat naroon ang presensya ng Diyos, pero siya ay hindi nakapasok. Bakit? Hindi niya alam ano yung tamang attitude pagdating sa presence ni God upang maranasan ang pagkilos ng Panginoon. So sa previous natin na talakayan, na intindihan natin tama ang intensyon pero mali ang
action. Gusto ni David na yung Ark of the Covenant ay magkaroon ng maayos na kalagayan sapagkat na ito po ay mahigit 70 taon na nandun lang sa field, nasa bukid lang, walang lugar. Kaya pinalano, binalak, ninasa at hinakbangan nga ni David na ito ay madala sa City of David at malagyan ng lugar. Kanya lang, hindi tama yung pamamaraan. Kaya si si Uza ay namatay noong ito'y kanyang mahawakan ng ang cart ay matalisod, matumba. At siya ay namatay. So, parang curse ito. Ngayon naman, dito sa ating binasa, merong isang nagmalasakit, si Obed-Edom, na kinupkup yung Ark of the Covenant. Hindi namatay, pero siya ay pinagpala. So, makikita natin dito yung mga bagay na dapat ay ginagawa natin sa Ark of the Covenant para maranasan natin ang pagpapalang hatid ng presensya ng Diyos, because I believe with all of my heart, the presence of God is everything that we need. His presence is everything that we need. Yes. Okay, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng ganito, ng ganyan. Yes, you name all your needs. Pero sasabihin ko sa iyo, kung meron kang higit, pinakakailangan ay ang presensya ng Diyos, because when the presence of God is present, lahat ng ito ay darating sa iyo, mararanasan mo. Hindi ko sinasabing instant na gano'n. Ang point ko dito ay yung tunay na fulfillment, yung tunay na satisfaction, yung tunay na contentment, yung tunay na success, yung tunay na victory, yung tunay na kailangan mo to make your life meaningful ay nasa presence ni God. So, what had been a curse to Uzzah now would be a blessing to Obed-Edom. Yung naging sumpa sa kanya ngayon ay naging pagpapala kay Obed-Edom. Tayo po ay naghahangad ng revival. Yes, gusto natin ng revival. That's my prayer. That's the cry of my heart. Na maranasan ng revival sa ating bansa, from north to south, from east to west, sa lahat ng isla ng Pilipinas, sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, at ito ay kumalat sa buong mundo. From this nation, across the nations of the world. But you need to realize, we need to understand that if true revival comes, it will bring death and life. Kung nais natin ng revival kagaya ng nangyari kay Obed-Edom, kung nais natin ito ay maranasan, dapat nating makita na ito talaga ay huhingi ng kamatayan at ng buhay. There are those who will sacrifice para matuto. Meron talagang masasakripisyo. Minsan, natututo tayo sa karanasan. Natututo tayo sa pagkakamali. Natututo tayo kapag nasaktan na tayo. Okay? At kapag willing na tayo dun na matuto, willing tayong tumanggap ng pagkakamali, okay, there are part ng buhay natin, there are part ng ating pagkatao na kung minsan kinakailangan mamatay para merong mabuhay. Kanya lang, if we are not willing to die, if we are not willing to admit, okay, na meron tayong pagkukulang at meron tayong dapat itama at iayos, wala pong uusbong na buhay. Nothing will happen. So there is a need for us to accept that we really need, okay, we really need ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Most Christians are very willing to just leave the Ark of the Covenant in the field kaysa mamatay, kaysa mahirapan, kaysa masaktan. Maraming tao, mas gusto nila, pipiliin nila na maiwan na lang yung Ark of the Covenant doon. Huwag na lang nilang ipagmalasakit ang gawain ng Panginoon. O kaya huwag na lang nilang gawin pa ito. O kaya hayaan na lang. Dahil nga pwedeng mapahamak, pwedeng masaktan, pwedeng mahirapan, pwedeng ikamatay. To some Christian, mas pipiliin nila yung komportable, conveniente, mas okay, mas appealing, mas katanggap-tanggap sa nakararami. But those Christians ay hindi magkakaroon talaga ng tunay na revival. If you want revival, if you want miracle, if you want to experience the mighty anointing of the presence of God in your life, the miracle working power of God in your life, you must be willing to take the risk para ipagmalasakit ang
presensya ng Diyos, just like Obed-Edom. Nabalitaan niya, nalaman niya, at maaring nasaksihan niya na ikinamatay ni Uza yung pagmamalasakit doon sa Ark of the Covenant. Pero siya ay hindi tumanggi. Kung mangyari din sa akin to, kung ito ang kinakailangan para unti-unti maibalik ito sa kanyang rightful place. Nagkaroon siya ng ganong tapang, lakas ng loob to take the risk para hindi manatili yung Ark of the Covenant doon sa field, kundi ito ay makupkup sa kanyang lugar. Gaano karami sa atin ang magsasapanganib ng buhay, magsasapanganib ng pangarap, magsasapanganib ng mga resources, ng mga tinatangkilik, ng mga bagay-bagay sa buhay, just to show our care, concern, passion doon sa presensya ng Diyos na kumakatawan sa gawain ng Diyos, sa church na kinabibilangan mo, sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, sa pangitayang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Handa mo bang isapanganib ang buhay mo para ito ay maabot? Amen? So si Obed-Edom ay hindi nagdalawang isip, tinanggap niya ito, at siya po ay napagpala. Yung sumpa doon sa kabila, ang sa kanya dumating ay hindi sumpa, kundi pagpapala. Hallelujah. So, we need to realize, okay, that if we will just attend the Ark of the Covenant correctly, if we will attend to the Ark of the Covenant in the correct manner, mararanasan din natin yung pagpapalang naranasan ni Obed-Edom. Kung ang presence ni God ay lalagyan nyo po ng tamang lugar sa inyong tahanan, ang presence ni God ay lalagyan nyo po ng tamang lugar sa inyong business, kung ang presence ni God ay lalagyan nyo po ng tamang lugar sa inyong marriage life, sa inyong relationship, sa inyong pong buhay, sa inyong personal na buhay, you will also experience the tremendous blessing na dala-dala ng presensya ng Diyos. Huwag po nating ituring ang presensya ng Diyos na wala lang. Na para bang kung meron lang tayong time, salamat, magbigyan natin. Kung meron tayong magagawa, salamat. Pero kung wala, parang hindi na tayo gagawa ng paraan. No? Kahit panabalitaan natin na hindi naging madali ang buhay ng iba, marami na ang nasaktan, marami na ang nahirapan, marami na ang sumuko. Okay, marami ng pastor na hindi tumagal, marami ng manggagawa na hindi tumagal, marami ng paghihirap. Yung iba nga, di ba, ayaw na magpastor. Bakit? Nakita nila yung mga unang nagpastor ay nahirapan at natakot na rin sila. Yung iba nahirapan sa kanilang church planting ministry, kaya ayaw nilang mag-church planting. Yung iba nahirapan sa kanilang pioneering, nahirapan. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi ko sinasabing nagkamali yung mga nauna kaya nahirapan sila, pero sinasabi ko, hindi po natin dapat tingnan yon para tayo ay magkaroon ng anumang excuse o discouragement. Hindi. If we will just treat and attend to the Ark of the Covenant, the presence of God, sa pamamaraan na nais ng Diyos, in a correct, proper, biblical, godly manner, we will experience the tremendous blessing na meron sa Ark of the Covenant, sa presence ni God. 3 letter S before we come to the conclusion of this topic. Just want to remind you from the very beginning of these studies of the Ark of the Covenant or the presence of God, we need to realize that the presence of God, number 1, is our strength. The presence of God, number 2, is our sufficiency. The presence of God, number 3, is our success. So you need to realize that. We need to realize that. The presence of God, the Ark of the Covenant, is our strength. Nakakapagod ang buhay, yes. Hindi madali ang mag-ministry, yes. Napakaraming pagsubok, marami tayong pinagdadaanan na hindi mo na maintindihan. Hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang arukin bakit pinapahintulutan ng Diyos, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi natin talaga alam. At totoo naman, kung ako po ay I would just be honest to all of us, sa inyo pong lahat, kung ako po ay magiging honest lang talaga, ay talaga magpapaka-honest sa inyo, kasi
Hindi talaga madali. Marami talagang paghihirap dito. Okay? Yung biblical Jesus, kapag pinag-aralan natin, ay ibang-iba sa Jesus na iniisip ng marami ngayon sa Filipino churches, maging sa Christian community ng maraming uh, mananampalataya. Na akala nila ay yung bang petiks-petiks, paisi-isi, convenient ito. Hindi. You just read your Bible, and discover to yourself na ang sumunod kay Jesus, maging si Jesus mismo. Tingnan mo yung buhay ni Jesus at ang pagsunod sa Kanya ay hindi biro. But I'm not saying na hindi na imposibleng na hindi natin kaya. Kaya natin. Kaya nga kailangan natin ng presence ni God. Hindi madali, lalo na kapag tayo ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. That is why the Lord promised us, "Lo, I am with you always." He promised us that He will be with us always. Bakit? Kasi apart from His presence, imposible itong Christianin na ito. Imposible ito na paglilingkod. Imposible na magawa ito. It is impossible. But with His presence, the impossible becomes possible. I hope nakuha niyo po. Hallelujah. Sabi ng Psalm 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Hallelujah. Napakaganda ng message ni Bishop Ber kanina sa Nueva Ecija Prayer Warrior. Prepare for trouble. Whether we like it or not, darating yun. John chapter 16 verse 33, marami tayong trouble na kakaharapin. John chapter 14 verse 27, mayroong talagang trouble after trouble after trouble. Pero sabi niya, be of good courage for I have overcome the world. Hallelujah. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Verse 2 and 3. Ano ang sabi po dyan? Psalm 46 verse 1 to 3. Sabi niya, therefore we will not fear, even though the earth be removed. Kahit anong mangyari sa mundo ito, kahit nga ang mundo ay mawala. Merong gera sa Iran, merong gera sa Israel, sa Gaza, sa Ukraine, sa Russia, o maaari ang West Philippines Sea ay merong tension na nangyayari o maging dito sa ating bansa. Di ba? Nakita niyo naman siguro yung mga balita na nangyayari. Maaaring ito'y mag-alis ng ating kapayapaan at magdala sa atin sa alalahanin, sa kabalisahan. Pero kung tayo po ay merong presence of God, He is our refuge and strength. Therefore, we will not fear. Even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Verse 3. Ano sabi sa verse 3? Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Hallelujah, the Lord is our strength. I don't know what is happening in your life. I don't know what is the shaking na nagaganap sa buhay mo. Sa iyong finances, sa iyong business, sa iyong kabuhayan, sa iyong marriage life, sa iyong family, sa iyong mga anak, o even sa iyong sarili, sa iyong kalusugan, sa iyong spiritual na buhay. Hindi ko po alam, but we need to go back to the bottom line of all these things. Ano yun? Yung presence ni God, bumalik tayo doon. The fundamental, we must be rooted, we must be founded, we must be established, we must have that personal intimacy with the Lord again. Balik tayo doon. Hallelujah. Hindi ko sinasabing mawawala yung mga problema, pagsubok na yan. Maaaring nandyan pa rin yan. But the point is this, magkakaroon ka ng kapanatagan. God is still in control. He is still on the throne. He is still the King of Kings, the Lord of Lords. He is still Almighty God. Amen? Kaya sabi ng Psalm 28 verse 7, declares, let us declare this, let us declare, the Lord is my strength. Saan ka man naroon ngayon? Maaaring ikaw ay nasa overtime pa sa trabaho o kay nagmamaneho pa uwi na, o hinto ka muna sandali at makiisa ka sa panalangin na gagawin natin. O sa iyong room, sa iyong kinaroroonan, nasa kusina ka, tapos nang kumain ng lahat, pero ikaw hindi makakain, o ikaw ay nasa kwarto, natutulog na yung mga kasama, hindi ka makatulog, binabagabag ka ng problema, o maaaring nasa ospital ka, nasa banig ng karamdaman, o nasaan ka man dako ngayon. Declare, the Lord is my strength. The presence of God is your strength. He is your shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Meron kang katuwang, may tutulong sa'yo, may sasaklolo sa'yo, may aabot sa'yo. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him. Amen? May dahilan pa rin para umawit tayo ng kay buti-buti mo, Panginoon. Amen?
May dahilan pa rin para umawit tayong katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. May dahilan pa rin para umawit kang sadyang kay buti ng ating Panginoon. May dahilan pa rin. The presence of God is your strength. Hallelujah. Huwag ka nang matisod, huwag ka nang magdamdam kung hindi ka matulungan ng iba. Kahit ako bilang iyong pastor, limitado ang maitutulong ko sa iyo sapagkat hindi ako omnipresent. I will not be at your side 24/7. Meron tayong limitasyon. Kaya huwag ka nang sumama ang loob kung meron kang mga inaasahan na hindi maibigay. Limitado eh. Imbis na magkaroon ka pa ng sama ng loob, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi limitado. He cannot be limited by your limitations, by our limitations. Hindi man present ang mga taong inaasahan mo. Ang Diyos ay present saan ka man naroon. He is your strength. And so I challenge you tonight, wherever you are, declare it. The Lord is my strength. The presence of God is all that you need. He is your strength, your help, your shield. Amen? And you can greatly rejoice realizing that His presence is with you. Kaya si Moses, alam niyo po, ito po yung kanyang hiningi. Bakit? Ang hirap po kaya ng buhay niya, lalo na tayong mga pastor, parang buhay din ni Moses. Sa lahat po ng mga pastor, kamanggagawa ko, mga lingkod ng Diyos, preachers, missionaries, servant of the living God, saan man po kayo naroon, all over the world, wherever you are in the world, nagkakaintindihan po tayo, makaka-relate po tayo, hindi madali ang mag-ministry, ang maglingkod. Pagdami ng ministeryo, pagdami ng iyong talagang iisipin at papasanin, hindi talaga ito madali. But just like the prayer of Moses, make it your prayer every day of your life. Sa Exodus 33:14. Exodus 33:14. Look at this. Okay, simulan muna natin sa verse 12 para makuha natin yung kanyang prayer. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, 2.5 millions na tao, na mga Israelita." Pinapangunahan ni Moses. Isipin nyo million ito. "Bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight." Verse 13. "Now therefore I pray," this is the prayer of Moses after many years of serving God, after decades of serving the Lord. Isipin po ninyo, 40 years sila doon sa wilderness. 40 years. Look at the prayer of Moses. Makalipas ang mahabang panahon, still hindi nagbago, nag-alab pa rin ang kanyang desire about the presence of God. Sabi niya, "I pray, I have found grace in your sight. Show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people." Every time we face difficulties, every time we face challenges, every time we face things na para bang hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa atin, always ask for God's way. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. They are higher than what we have, than what we know, than what we think. Okay? Verse 14, sumagot ang Panginoon, "And I believe with all of my heart, this is what all churches today really need. This is what we really needed in this end time." Ano yun? Yung presence ni God. Hallelujah. Hindi ito pwedeng palitan ng smoke machine. Hindi ito pwedeng palitan ng dancing light ng mga churches. Hindi ito pwedeng palitan even the performance with the leaders, the preachers, the worship team o sino man. Walang pwedeng ipalit sa presence ni God. Sabi niya, "My presence will go with you, and I will give you rest." The presence of God is our rest. He is our rest. Amen? Kaya sabi niya, "You come unto me," Matthew chapter 11, verse 28, "all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." So instead of running away, instead of complaining, instead of murmuring, come to the presence of God. Amen? Andyan na yan, nangyari na eh.
Okay, may problema ka na, may pangangailangan ka. Okay, hindi mo gusto yan, pero nangyari na nga, nandyan eh. So instead of complaining, instead of murmuring, instead of worrying, instead of adding depression to your situation, come to the presence of God. The presence of God is your rest. Amen? Hallelujah. So, sinabi ng Diyos kay Moses, huwag kang mag-alala, ako'y isa sa iyo. God gave Moses the assurance that His presence, not just His way, but His presence will also be with Moses. And with that presence is the promise of rest and strength. Amen? Kaya sabi ni Nehemiah chapter 8 verse 10, look at this, Nehemiah chapter 8 verse 10. Ang sabi niya, Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Kaya do not sorrow. Do not sorrow. Do not sorrow. Huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya kung anong nagaganap sa buhay mo. Sabi niya kay Moses, I know you by name. Ibang klase yon. Alam kita, kilala kita, even the numbers of your hair, I know. Anong ibig sabihin nun? God is concerned. He is concerned about you. Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Alam niya, kaya niya sabi niya, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. What is the joy of the Lord? The joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay ang kalakasan natin. Ang tanong, kailan nagagalak ang Panginoon? God is rejoicing kung tayo ay nananatiling nagtitiwala sa Kanya sa kabila ng mga sitwasyon na meron tayo. If we remain in Him, if we abide in Him, if we dwell in Him, if we seek Him, if we prioritize Him, if we trust in Him, sa kabila na nangyayari sa atin, then that is the joy of the Lord. And that joy of the Lord becomes your strength. It is your strength. Psalm 73 verse 26, one of my favorite passages. Okay, itong Psalm 73, 25 to 26, but let me just read 26. O sige, tuloy natin, 25 and 26, Psalm natin 25. Psalm 73, 25 to 26. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Verse 26, what is that? Sabi niyan, verse 26, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ngayon pong gabi, panghawakan po natin ito. Amen? Panghawakan natin ito. Angkinin natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Panghawakan natin na yes, tayo ay may limitasyon. Sabi niya, my flesh and my heart fail. It speaks of your limitation. Okay? Kahit yung doktor may limitasyon. Ang medisina may limitasyon. Ang medical procedure may limitasyon. Ang mga bangko may limitasyon. Ang lahat ng bagay dito sa mundo na pwede nating sandigan at lapitan, lahat ng yan ay may limitasyon. Pero kung meron tayong pwedeng lapitan na walang limitasyon, unlimited, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi niya, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Hallelujah. Ngayong gabi, panghawakan mo ito, kapatid, kaibigan. Amen? Isa pa ang talata sa awit, 118 verse 14. Look at this, 118 verse 14. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Amen. Hallelujah. Praise God. 17, verse 17. Kaya sabi niya, I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. Ideklara mo yan ngayong gabi, saan ka man naroon. Ideklara mo, from verse 14, the Lord is my strength and my song. The Lord is my strength and my song. The Lord is my strength and my song. Mga kapatid, pwede tayong biguin ng lahat ng tao, even the closest
person in your life. Huwag sasama ang loob, huwag maghihinakit. Pero hindi ka bibiguin ng Diyos. The Lord is your strength. And He is your song. And He is your salvation. At masasabi mo, I will not die, but live and declare the works of the Lord. Amen. Your trial is going to be a testimony of God's goodness. Maniwala ka. Don't die sa trial na yan. But turn the trial into triumph and trophies of testimonies of God's goodness and faithfulness. Hallelujah. Yung pagsubok na yan ay gagamitin ng Diyos para maparangalan ang pangalan niya. Huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob. Hallelujah! Limitado tayo dito sa mundong ito, kaya nga tayo hindi dinisenyo ng Diyos na magtiwala sa ating sariling kakayanan. Sabi ng Proverbs 3:5 and 6, do not trust in your own understanding. Do not lean on your own understanding, but with all of your heart, trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So isang S pa lang ito. Let me go quickly. God is His presence. The Ark of the Covenant, His presence is our strength. So don't ever try to live without the presence of God. Don't ever try that you can do it apart from Him. Don't ever try that you can live without Him. You need His presence. We need His presence. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi na mapagtanto natin that the presence of God, hallelujah, is our strength. Second, the presence of God is our sufficiency. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Hallelujah. Not that we are competent. The word competent is sufficient. Not that we are sufficient. Okay? So the word competent is also the word sufficient. Not that we are sufficient. Okay? Sa New King James Version. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from your job? No. From the people around you? No. From yourself? No. So our sufficiency is from God, not from this world. Your sufficiency is from God. Amen. Hallelujah. God is our strength. He is our sufficiency. And He is our success. Just look at what happened to Obed-Edom. A tremendous blessing, success and victory. At ito yung naintindihan ni David. Kaya sa pagkakataong ito, dadali niya yung Ark of the Covenant sa tamang pamaraan na. So what David did, he correct what he had done. The mistake from the past ay itinama niya. Inayos niya. Anong ginawa ni David? According to the word of God, sinunod niya. Bawat hakbang, kada 6 na hakbang, siya ay naghahandog. Grabe ito. May worship. Why? Because worship attracts the presence of God. Kung ikaw ay may problema, worship. Kapag ka ikaw ay pangangailangan, worship. Pagka ikaw ay mayroong iniinda, worship. Pag ikaw ay may sakit, worship. Kapag ka ikaw ay may kinakaharap na pagsubok, worship. Kapag ka mayroong kang pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon, anumang kalagayan, worship. Worship is your weapon. Amen?
Hallelujah. Worship is your weapon. Ito yung ating sandata mga kapatid. At dahil sa ginawa na ito ni David, he worship God. Siya ay sumamba, siya ay nag-worship. Ibang klase ang ginawa ng Panginoon. Verse 12. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Verse 13. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang bangka. At ito yung ginawa ni David. Kada 6 na hakbang naghahandog. Imagine ninyo, mula doon sa tahanan ni Obed-Edom kung gaano kalayo papunta sa city of David, kung gaano karami ang naihandog, kung gaano karami pagsamba ang ginawa. Hindi napagod si David. Bakit? Naintindihan niya kung ano ang kayang gawin ng presensya ng Diyos. Huwag mong panghinayangan. Huwag kang manghinayang sa oras, sa lakas, sa pananalapi, sa anumang bagay na pwede mong ihandog sa Panginoon, sa anumang bagay na magagawa mo para sambahin ang Panginoon. Huwag mong panghinayangan sapagkat that will change your situation, I tell you. Worship is your weapon. Yan ang ating sandata. Nais natin ng revival sa ating mga churches. Nais natin ng revival sa ating panahon. Gusto natin makita ang revival na kayang gawin ng presensya ng Diyos na sa ating panahon ay ang banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoon sa atin, nasa sa atin. The Holy Spirit revival in churches ay magmanifest, mangyari sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, sa ating mga buhay. Then we need to acknowledge the presence of God. We need to prioritize the presence of God. We need to worship God. Hallelujah, with all of our heart and make a covenant with the Ark of the Covenant. That's the power of covenant. Hanggat ang Ark of the Covenant ay nasa mga Israelita, hindi sila nagagapi, hindi sila natatalo, hindi sila naaalipin. Pero nung mawala ang Ark of the Covenant, natatalo sila. Apart from the presence of God, we lose. Apart from the presence of God, we are nothing. But with the presence of God, who can stand against us? We are more than conqueror. Make a covenant. Hallelujah. Na pahahalagahan, na iingatan, na mamahalin ang presensya ng Diyos. Amen. It's the presence of God, mga kapatid. It's the presence of God. Ngayong gabi, samahan niyo po ako sa presensya ng Panginoon. Lapit tayo sa presensya ng Panginoon as we come to pray. Bago pa tayo humingi sa Panginoon, alam niya na ito. Ang ating unahin ngayong gabi ay ang pagdulog natin sa Panginoon. Sa pagdulog natin sa Kanya ay ang ating maranasan ng Kanyang presensya. Makalapit tayo sa Kanyang presensya. Amen? Hallelujah. Habang humihimig ng awitin, lapit tayo sa presensya ng Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Come, Holy Spirit. Fall on me now. I need your anointing. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, your presence is everything. Oh, your presence, oh God. Glory to you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory. Come on, wherever you are. Himinto ka muna sa iyong mga ginagawa. I-park mo muna yung sasakyan sa isang ligtas na dako. Huminto ka muna sa iyong mga inaasikaso, sa iyong mga overtime na trabaho. Let's be in the presence of God. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Glory to you, God. Blessed be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Every day I grow to love you more. Praise your holy name, oh God. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
O God. I need your Oh, anointing, yes, O Lord. come in your power. Praise. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Yes, O God. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Oh, yes, O sweet Lord. and in truth. I'm reaching for for your heart. You Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. with all of your heart. Hallelujah. I'm reaching, say it to the Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you In spirit and in truth. Oh, we worship you, Lord. worship you. We worship you, God. Hallelujah. You are our strength. You are our sufficiency and success. Sa anumang sitwasyon at kalagayan, Jesus is our victory. Hallelujah. God, we bless you. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Hallelujah. My presence will go with you and I will give you rest. God, pinangahawakan po namin ang pangakong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nais namin itaas sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ang mga panalangin kahilingang ito, O Diyos ng iyong mga anak. Ikaw ay patuloy na bumilos, Panginoong Diyos, sa makapangyarihang kaparaanan upang ang bawat isa ay makaranas ng iyong mahimalang pagkilos. O God, I pray in the name of Jesus Christ. Patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoong Diyos, ang iyong lingkod, si Pastor Ralph Barata. O God, ang iyong patuloy na paghihimala ay maranasan niya. Anumang sakit at karamdaman na dumapo sa kanya ay aming inuutosang lumayas. At ang iyong pagpapagaling ay maranasan niya mula ulo hanggang talampakan. Nagpapahayag kami, Panginoong Diyos, ng pananampalataya. Hallelujah, sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, na sa kanyang mga latay kami ay nagsigaling. At ang kagalingang ito ay dumaloy kay Pastor Ralph mula ulo hanggang talampakan, kaloob-looban ng kanyang katawang palabas, Panginoong Diyos. In Jesus' name! In Jesus' name!
Lord, dalangin namin ang pagtatagumpay, Panginoong Diyos, ng gawain sa Socorro, Panginoong Diyos. Ang pagtatagumpay, Panginoong Diyos, ng paglalakbay ng mga manggagawa, misyonary na pupunta doon, Panginoong Diyos, at ang gawain, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpalain, Panginoong Diyos. Ang mga pastor at mga kapatiran doon, Panginoong Diyos, maging ang LGU, Panginoong Diyos, ang gawain ng Body of Christ sa lugar na yon, ang mga crusade na gagawin, ang mga gawain sa task force pamatasan, Panginoong Diyos, lahat ng pangangailangan na ito, Panginoong Diyos, ay iyo pong i-provide. Ganon din, Panginoong Diyos, ang Southern Luzon, Eastern Visayas Mission, Panginoong Diyos, sa August 3 to 15, ang iyong pag-iingat, provisyon at pagtatagumpay ng gawain ito ay tinataas namin sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, patuloy ka pong gumawa ng himala at pagkilos para sa tuloy-tuloy na kagalingan, Panginoong Diyos, kalakasan, Panginoong Diyos. Hallelujah! Ng sugat na natamo, Panginoong Diyos, ni Brother J.R. Kadjaza, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, ikaw ang patuloy na magpagaling sa kanyang sugat at magbigay ng paghihilom, Panginoong Diyos. Ganon din, Panginoong Diyos, kay Brother James Nabarosa mula sa Samar, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang magpala sa kanyang katawan ng kagalingan, anumang sakit sa kanyang mga kalamnan, muscle o katawan, Panginoong Diyos, maging ang pasma, paso, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kalunasan. Ang iyong kagalingan ay dumaloy sa kanya sa oras na ito at siya'y muling makabalik sa sirkulasyon ng pagsamba at paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, hallelujah, si Jorico H. Busa, Panginoong Diyos, mula rin, Panginoong Diyos, sa Samar, ang iyong pagpapagaling ay maranasan niya sa kanyang nararasang kahirapan sa pag-ihi, Panginoong Diyos. Lord, ito po yung magkaroon ng lunas sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain niyo rin ang aming kapatid, si Grace Este, Panginoong Diyos, sa kanyang pong sitwasyon, kalagayan, sa kanilang team, Panginoong, ang iyong supernatural strength, wisdom, provision, excellence, and divine favor ay sumakanya sa kanyang buong team, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, nananalangin din kami, Panginoong Diyos, para kay Nanay Sheila Manabad, Panginoong Diyos, hallelujah, sa kanyang prayer request, para kay Jose Felipe Manabad, Panginoong Diyos, sa CKD Stage 2 na nararanasan ito, Panginoong Diyos, hallelujah, at sa mga kasama niya sa church, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, nilang maharanasan at makilala ka ng buong puso, Panginoong Diyos. Lord, ang pagpapala mo, Panginoon, para sa medical, Panginoong Diyos, ni Ramil M. Carlos, Panginoong Diyos, ay maging matagumpay, Panginoong Diyos. Favorable result ay igawad mo sa kanya. Good health and provision para kay Nanay Esther, Panginoong Diyos, sa oras na imaranasan niya. Lord, ang pagpapala mo rin kay Sister Angel Omala, Panginoong Diyos, na ngayon ay nasa Saudi, Panginoong Diyos, ay suma kanya, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, Panginoong Diyos. Patuloy na magkaroon ng desire, hallelujah, na makilala ka at mapaglingkuran ka ng buong puso, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kasama, Panginoong Diyos, sa lugar na kanilang kinaroroonan, Panginoong Diyos. Maganoon din Sister Elsie Ramos, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo ay sumakanya. Patuloy, Panginoong Diyos, ang kanyang pangangailangan ay maranasan niya, Panginoong Diyos. Ang pag-iingat mo sa kanyang pag-uwi sa Pinas sa darating na 23 ay magkaroon ng pagtatagumpay at ang kanyang hinihiling, Panginoong Diyos, hallelujah, na visa, Panginoong Diyos, ay mangyari, Panginoong Diyos, at ang kanyang katagumpayan sa kanyang pong paghahanap buhay, mga bubuti, mga bait na amo, Panginoong Diyos, ay pagkaloob mo po sa kanya. Peace of mind and calmness sa puso ay gawan niyo po kay Sister Rosenda Gadjasa, Panginoong Diyos. Habang siya nasa ibang bansa, Panginoong Diyos, ang iyong pag-iingat, pagpapala, pagbor at pagkilos ay kanyang maranasan, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kaming dumudulog para sa aming bansa, bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Patuloy mong kilusan ang bansang ito kahabagan, Panginoong Diyos. Ang iyong salita ay patuloy na maipangaral, Luzon, Visayas at Mindanao. Abutin mo ang aming gobyerno mula sa national down to local government unit, Panginoong Diyos, sa mga namumuno sa aming presidente, ikalawang presidente, sa mga senador, kongresista, hanggang sa mga local government unit, Panginoong Diyos. Ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamalasakit ay igawad mo sa bansang ito, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, ang bansang ito ay makakilala sa iyo, Lord. Ang tunay na kailangan sa bansang ito ay ikaw. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy na makilala ka ng mga Pilipino at magkaroon ng tunay na revival sa bansang ito. Lord, pagpalain mo ang aming probinsya, kasabay ng bawat probinsya na ipinagpipray ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kanilang probinsya na kinaroroonan, Panginoong Diyos. Lord, sa probinsya ng Nueva Ecija, patuloy na ang pangalan ni Jesus ay maitanyag, maparangalan at makilala, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming provincial government, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng aming gobernador. Pagpalain mo si Governor Oy Umali, 10 ng kanyang sambahayan, si Ma'am Cherry, ang kanilang mga anak, at ang kanyang mga kasamahan sa panunungkulan, pamumuno, Panginoong Diyos, sa provincial government ng Nueva Ecija, Panginoong. Pagpalain mo ang Provincial Food Council, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang mga programa
Panginoong Diyos ng aming gobernador, habang ito'y pinaglilingkod nila para sa iyo sa probinsya ng Nueva Ecija, ang iyong pag-iingat, pagsama, pagpapala, pabor at pagkilos ay maranasan nila, Panginoon. Pagpalain mo ang body of Christ sa Nueva Ecija, Panginoong Diyos, sa 32 na bayan at lungsod, Panginoong Diyos, na bumubuo sa probinsya ng Nueva Ecija. Patuloy na pagkakaisa, pagtulungan upang ebanghelyo ay maipangaral at ang mga Nueva Ecijano, Panginoong Diyos, ay makakilala sa iyo. Pagpalain mo ang lungsod ng Kabanatuan, Panginoong Diyos, tunay na magkaroon ng pagbabago, revival sa lungsod na ito, Panginoong Diyos. Iligtas mo, Panginoong Diyos, ang buong lungsod mula sa mga namumuno hanggang sa mga mamamayan, Panginoong Diyos. Sa 89 barangay, Panginoong Diyos, maabot ng ebanghelyo, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng inaabot ng gawain ito na may mga karamdaman, Panginoong Diyos, patuloy namin itinataas sa iyo. Si Brother Melvin, Panginoong Diyos, ay patuloy namin itinataas sa iyo ang recovery, kagalingan at ang patuloy mong pagkilos sa Kanya. Lord, ang mga kababayan naming OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoong Diyos, ay ingatan niyo po pagpalain, maging ang kanilang mga pamilya, lalo na sila na mga naiipit sa mga lugar na may mga digmaan sa Ukraine, sa Russia, sa Gaza, sa Israel, sa Iran, Panginoong Diyos. Lord, tulungan niyo po ang mga kababayan namin, Panginoong Diyos. Ingatan niyo po, even yung mga missionaries, mga pastors, mga manggagawa na naglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga bansa, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito. Kami po'y dumudulog sa paanan ng iyong biyaya at namamagitan, Panginoong Diyos, para sa bansang ito, bansang Pilipinas, na makakilala sa iyo, sa probinsya ng Nueva Ecija na maging patuloy na catalyst ng revival. Lord, patuloy na ang probinsyang ito, Panginoon Diyos, ay maging kasangkapan mo sa evangelism, sa disciple making, sa church planting, sa leadership multiplication, at sa ministry ng intercession and prayer, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong gamitin, Panginoong Diyos, ang mga gawain na ipinagkaloob mo sa probinsyang ito, ang samahan ng mga pastor mula sa probinsya, sa AMNE at maging sa mga local ministerial fellowship. Lord, ang NSC, patuloy mong gamitin, Panginoong Diyos, para sa equipping ng body, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, Panginoong Diyos, at sa iba pang mga dako, Panginoong. Pagpalain mo ang Ministry of Intercession, ang Nueva Ecija Prayer Warriors, Panginoong Diyos, maging ang mga programa sa TV, Count Your Blessing, ang Good News, Panginoong Diyos, at ang Heart of Wisdom, at ang programa ng aming gobernador, ang UML, Panginoong Diyos. Lord, ganun din pagpalain mo, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, Panginoong Diyos. Ang CCMF, Panginoong Diyos, dito sa lungsod ng Kabanatuan, patuloy na pagkakaisa para abutin ang 89 na barangay. Lord, pagpalain nyo rin ang ministry nito ng across the nation, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong kasangkapanin ang bawat krusada, Panginoong Diyos, ang bawat gospel campaign, ang bawat training, ang bawat mga conferences, at ang bawat mga ministry. Lord, ang ministry ng deliverance, inner healing and deliverance, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo patuloy kami lumakad sa silong ng ministeryo ng signs and wonders, Panginoong Diyos, na naaayon sa iyong salita, at patuloy ang gawain mo ay sumulong, Panginoong. Pagpalain mo ang ministry ng CHF, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Manding Monteliano, at ng kanyang pamilya at lahat ng mga kapastoran sa silong ng CHF, Panginoong Diyos. Patuloy na paglago at pagsulong ng gawain ito mula dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, ay magkaroon ng kaganapan. Panginoon, we pray for the fire of the Holy Spirit na patuloy na bumuhos, Panginoong Diyos, at marami pang maabot, Panginoong Diyos. Lord, let the fire of the Holy Ghost fall, Panginoong Diyos, sa mga churches at sa mga gawain, Panginoong Diyos. Lord, send revival in this nation. Oh God, I pray, send revival in this nation. Send revival in this province. Send revival in this city. Send revival in this ministry. Let the fire fall. Hallelujah, I pray in the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa na inabot ng gawain ito, sa bawat isa na nakiisa sa panalangin ito, at nakasama namin, Panginoong Diyos, maranasan nila ang iyong himala, ang iyong makapangyarihang pagsama, pag-iingat, pabor at pagkilos. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang mga panalangin na ito ay iyong ang tinugon. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Oh God, we praise you, Lord. We worship you, Lord God. Thank you, Jesus. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama. Magandang gabi po sa bawat isa. At kung nais nyo pong maging bahagi ng gawain ito, pwede po kayong kumontak sa amin. Maraming salamat muli. Pagpalain po kayo ng Diyos. At sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papuri. Muli, God bless, and to God be all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen.